I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for that longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer.
Kung ikalipay kayo ang inyong pagpadayon sa pagsunod ni atong talitapos ng COVID Gospel Series. Karong pizza utsupuhon sa June, we will be ending. We are now on our 22nd in our 28 fundamental beliefs. Apan namong ikalipay pag-ayo nga wala gyud mo muhunong sa pakig-unong ni ining tulumanon. Ayaw ka mong kalimot, Hope Channel is trying its best to stand up to its name. Magadala kami og paglaom, pinaagis mga mensahe gikan sa pulong sa Dios dinhi sa atong mga programa. Ginasubay ninyo ang ubay-ubay kaninyo ang nagasubay sa atong programa, ilabi na karon nga naa pa ang mga community quarantine, limitado paghihapon ang kalihukan, apan nalipay mi nga wala kamo pagpuas sa inyong pakig-unong sa atong mga tulumanon ni ining programa ha. Ni ining kagabhion sa dili pa nato sa padayonon ang atong pagtuon. Ato sige hapon nga unahon ang mga greetings, maingon man ang mga prayer requests. Among greetings gikan diri sa atong Hope Channel Studio. Paingon sa kang Viuli Panis Estedolf. Amo usang greetings sa kang Colonel Dudong Bana and family dias Pagadian, kang Colonel Juvi Espinido ug ang iyang family, kang Brother Berto Melba sa Texas, kang Nemrod Baring diha sa Masbati, kang Nonoy Florence Hill sa Mandawi, Cebu, maingon man sa mga hihapon family diha sa Konsolasyon sa Cebu. Ug among gihangyo kamo mga kaigsuonan nga niining kagabhion makigduyog kamo kanamko sa atong pagduol sa trono sa grasya, sa atong pag-ampo sa mga kaigsuonan nga dunay mga request for prayer. Wala na ko dalha ang list diri, wala pa matunol sa atong personnel in charge, apan ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Mga Thanksgiving prayer, na ay Thanksgiving gikan sa kang Che Henson nga tuwa karon sa Dubai. Praise the Lord, kay nagpahibalo siya nga ang second test sa iyahang COVID test negative gihapon. Bisan pas kamatuoran nga expose siya sa matag adlaw sa mga COVID patients, maingon man sa mga nurses nga nag-deal with niini, apan ang tabang sa protective PPEs, maingon man ang ilang pagpaningkamot nga magmatngon pinaagis sa pag-improve sa atong immune system. Doon na po'y hangyo sa pag-ampo alang kang Lisa Docor Rufuli nga dunay chest pain. Hinaot nga ikaw magpanalangin kanimo, Sister Lisa, diha sa Davao. Amo sang gidala diha ang mapinadayonon nga pag-ampo alang kang June Alcurin. Ang Ginoo magpanalangin kanimo June, ilabi na kay gikinahanglan kaniya sa iyang buluhaton. Diha sa music ministry, maingon man sa buluhaton nimo sa Philippine Publishing House. Yan po sab nato sa pagpadayon si Brother Tacaldo, Humphrey Tacaldo, si Sitsit dito sa Texas, o ang iyang mga kaparintihan. Akong gihangyo kaigsuonan, atong iduko ang atong mga ulo sa atong panaghiusas pagduol sa trono sa grasya alang sa pag-ampo. Amahan namo nga balaan. Kaming imong mga anak nahiusa sa gihapon sa pagduol diha sa imong trono sa grasya. Unas tanan sa pagpasalamat kanimo sa lain pang gabii sa among nagapadayon nga pagtuon nining fundamental beliefs sa COVID Gospel Series sa episode 2 o season 2 sa among Jesus Still the Answer. Lord, very soon hapit na matapos kini nga programa, apan among gilauman nga ang among nakatunan o ang nahimo na karong tipik sa mga butang nga among ginapamalandong may impact unta kini sa among mga kinabuhi, usa sa mahimong positibo nga resulta ni ining community quarantine ni ining among nasod. Amahan ni ining taknaa among gidala diha kanimo kining mga request for prayer. Salamat kaayo ug gidayeg namo ikaw sa mga balita nga ang imong mga anak nga naghangyo sa mga pag-ampo, gidungog nimo among pangaliaalang kanila. Ang negative result sa COVID test ni Chichi, ang kusog nga recovery ni Brother June, ang ongoing recovery sab ni Brother Tacaldo,
ang improvement sa case ni Sitsit, usab man among gidala diha kanimo. Kini imong mga anak nga migasa sa ilang panahon, sa ilang talento, o maingon man sa ilang kinabuhi alang sa imong buhat. Giampo namo si Sister Liza sa iyang gibati nga chest pain. Ayaw siya pasagdi amahan, o ginaut unta ikaw panlangin sab sa ilang care group ministry, nga bisan ni ining panahon sa COVID, maingon man ang tanan nimo mga anak, nga ang ilang kalihukan sa iglesia na putol, tungod ni ining mga restriction panahon sa quarantine. Amo sab gipadayon ang pagpangaliya nga kining improvement sa mga community quarantine nga nakahagit sa daghang katawhan sa ilang mga improved freedom sa paglihok-lihok. Dili unta kini mao'y mahimong hinungdan sa pagpadayon sa paglukop o pagtakod pa sa daghang mga balatian. Nasubo kami sa balita nga inay mo kunhod o moabot sa plateau ang number of contaminated people na paghihapon kini sa improving in number. Nagauswag paghihapon. Tingaling isip nga kabahin kini sa resulta sa daghang mga testing centers. Apan Lord, hinautunta kining mga paagis gobyerno ug ang among personal nga pagmatngon ingon nga imong mga anak makatabang sa pagsumpo ni ini nga virus nga sa dili madugay unta muwala na kini siya. Buot namo kini siyang hinginlan, kadili namo gusto magpadayon ang pagkaapikta sa among mga kinabuhi sa paagi nga ubay-ubay ang taon ang naglisod na tungod ni ining COVID pandemic. Pusa amahan karong gabi una, hinaut ang imong balang espiritu magpadayon sa paghatag kanamos kaalam sa pagsabot sa imong pulong nga among tun-an karon. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Don't forget our kitiks sa atong Jesus Still the Answer. John chapter 3 verse 17. Please say the verse with me. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. John 3:17. Atong giuswag ang atong naandan nga popular kay nga text sa John 3:16 kay angay sad natong memoryahon ang John 3:17 because that's the reason why God sent His Son into the world to save the world. Tonight, fundamental beliefs number 22. Ug ang uluhan ni ini kaigsuunan, part manggihapon ni sa atong gingalan og the doctrine of the Christian life, ang doktrina kalabot sa unsay gilauman sa Dios nga pagginawi sa iyang mga anak, the doctrine of the Christian life. So ang atong topic karong gabi Christian behavior. Sa ato pa ang Kristohanon nga pagginawi. Ako sa gihapon gihubad ang statement of belief, and if you can see it in your monitor, please read with me. Taas-taas kini nga statement of belief. Atong padayonon. Fundamental beliefs number 22, Christian behavior, Kristohanong pagginawi. Gitawag kita ingon nga mga Dios nung katawhan, kansang pagginawi o pamatasan, panghuna-huna, pagbati og buhat, mutakdo unta sa mga prinsipyong langitnon. Aron ang balaang espiritu makahimo sa sulod nato sa pamatasan sa atong Ginoo, magabuhat lamang kita sa mga buluhaton nga makapakita sa kaputli ni Kristo. Kahimtang sa maayong panglawas ug kalipay diha sa atong mga kinabuhi. Nagpasabot kini nga ang atong kalingawan ug kalipayan makapakita sa labing taas nga istandarte sa Kristohanong gana ug katahom. Bisan tuod kung giila nato ang panagkalahi-lahi sa mga kultura, ang atong pagpamisti magpabilin nga yano, ugdang, hinlo, maingon kanila kansang tinuod nga katahom, dili ang dayag nga dayan-dayan sa lawas, apan diha sa dili mawala nga katahom sa malumo, ugdang, ug hilom nga pamatasan. Nagpasabot usab kini, nga tungod kay ang atong mga lawas, templo man sa balang espiritu, ato kining galamon, uban sa pagkamanggialamon. Uban sa igo nga ehersisyo o kahupahulayan, ato usab adaptahon ang mga kumun,
apan labing makaayo sa lawas nga mga pagkaon samas mga prutas, utanon kun gulay, mga liso kun lugas, ug likayan usab nato ang gipadayag sa kasulatan nga mga dulumtanan ug mga dili angayng kanon. Hinumdumi ang giingon sa Bible, dunay distinction taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. Ang mahinlo mahimong kanon sa tao, ang mananap nga mahugaw gitambag kanato sa Biblia nga atong likayan. Tungod niini, tungod usab kay ang ilimnong makahubog, ang sigarilyo, ang tabako, ang irresponsable nga paggamit sa mga dugang gidili o mga narkotiko, pulos man makadaot sa atong lawas, likayan usab nato kini. Gani, angayan natong pamalandungon og buhaton ang mga butang lamang nga ikaayo sa atong panglawas, sumala sa mga pagtudlo ni Kristo. Siya, nagahandom alang kanato sa atong ikaayo, atong ikalipay, atong ikahinangop. Labaw sa tanan, naghandom ang Dios sa atong kaluwasan. Ang mga teksto, makuha ninyo, kamong nag-take og notes, Roma 12, 1 og 2, 1 Juan 2, versikulo 6, Episo 5, 1 hangtod sa 21, Pilipos 1, 8, ikaduhang Korinto 10, versikulo 5, Kapitulo 6, versikulo 14, paingon sa 7, versikulo 1 sa ikaduhang Korinto, 1 Pedro 3, 1 hangtod sa 4, 1 Corinto 6, 19 ug 20, 1 Corinto 10, 31, Leviticus 11, 1 hangtod sa 47, maingon man ang ikatulong Juan, versikulo 2. Dunay nindot kayo nga quotation nga akong nakutlo gikan sa pipila ka communications gikan sa Facebook, ug kini nagpahinumdum sa mga Adventistang Kristohanon nga ang atong existence dinhi sa kalibutan dili for the sake of existing, dili for the sake of surviving. We are here with a purpose. God made you a member of His remnant church, ang iyang iglesia nga gitahasan niya sa pagwali sa katapusang mensahe sa pasidaan sa katawhan sa kalibutan. Ingon nga member sa church, you should never forget that. Ni ay usa kanindot kay nga quotation, and I'm sharing this with you. Nagaingon, there has never been a time when the world needed Seventh-day Adventists more than it does now. Our knowledge of end-time prophecy, our present and future hope in Jesus, and our keen understanding of the health message make us the most relevant denomination in the world today. Murag self-serving nga statement, but I want to let you know, as a minister of the Seventh-day Adventist Church, I believe the truth of this statement. We believe our knowledge on the health messages, our knowledge on the prophecies regarding the end time, put us on the advantage and make us relevant to the people of the world today. Maunay hinungdan nga makaamgo mo, wala kami hunong sa pagdala og mensahe sa paglaom. Gibarugan na mo ang ngalan ni ining atong television channel, maingon man sa atong mga radio. Hope TV, Hope Radio. Atong padayonon ang atong diskusyon kalabot sa gitudlo sa Biblia mahitungod sa Kristohanong pagginawi. Ang Kristohanong pagginawi, sa ato pa, ang kinabuhi nga makita sa katawhan sa dayag. Ang Kristohanong pagkinabuhi, nagasumikad ka na, diha ka na manukad sa agda sa Diyos kanato, kalabot sa atong angay himuong pagginawi nga makita sa mga tao. Akong basahon kaninyo ang Roma Kapitulo 12, versikulo 1 ug 2, para ninimo, para ninako. Not just as a member of the church, but also as a person who believes in the sacredness of the manual for human life and salvation, the Holy Bible. Atong basahon, Roma 12, 1 ug 2. Busa hangyoon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi,
balaan og hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagis pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang pagtawag ni Pablo sa mga Kristohanon ay ninyong alang-alanga pagtugyan ang inyong kaugalingon sa Ginoo. Tinud-an ninyo na. Kay ang Ginoo gud mga igsuon, kung atong pamalandungon silang duha nga interesado nato, ang Dios ug ang yawa. Kung muingon ka sa yawa, Satanas, pwede bag mo alagad lang kunimo part-time lang? Ang uban akong panahon ako pong gamiton sa Ginoo, muingon si Satanas kanimo, okay ra. Wa may problema sa ako na, mualagad ka nako gamay, mualagad kas Ginoo dako, okay ra na. Or mualagad ka nako dako, mualagad kas Ginoo gamay, okay ra ko ana. But I want to tell you very frankly, og adto kas Ginoo mananghid ana, muingon ka Ginoo, okay ra ba? Part-time ko sa imo, part-time po ko sa yawa. You will receive an equivocal answer, no my son. Ang Biblia nag-ingon, pinulungan sa Diyos, if you are not with me, you are against me. We have to be 100% God's, otherwise we are not His at all. Because we cannot be partly God's and partly the devil. If we think we serve God partly and we serve the devil partly, you are wrong. You are the devil's. So always remember, the only way we can honor God, the only way, ang bugtong paagi nga mapahimuot nato ang Dios, ang bugtong paagi nga mutanaw siya kanato uban sa kalipay, ang pag-alagad kaniya nga tininuod. Okay, atong padayonon ang atong slide number 2. Si Kristo maoy atong hustong sanglitanan sa kinabuhi nga angayan makita sa nanagpuyo sa palibot nato. He so consistently live out God's principles that no one could prove him guilty of sin. Sa buhat, rather sa Juan 8:46, nangutana siya sa mga tao, kinsa man ninyo'y makakita og sayop diri kanako? Apan ay minumdumi, ang mga tao nga dili mo tuon niya, ang mga tao nga wa mo alagad niya, daghan gyud kaayo silag makita nga sayop niya. Gani gilansang gani siya sa krus, gihatagan og false accusation, because even if Christ is our perfect example, people can always find fault. Ingon ana baya puta, dili baya ta libre, bisag magbinutan ta, bisag magkinabuhi ta nga kahimutan sa Dios, bisag naningkamot ta nga sa atubangan sa mga tao, mahimong talamdo nga atong kinabuhi, makakita gyud ang mga tao sa sayop. Labi na gyud ang mga kaaway sa kamatuoran. Ngano? Kay ginganlan magud si Satanas sa pinadayag 12 bersikulo Gs og accuser of the brethren. Siya ang magsusumbong, siya tigbutang-butang sa mga anak sa Dios. But atong sanglitanan man si Kristo, gikan sa bata pa siya, sa nagtubo siya dito sa Nazareth. Paminawan ninyo ug sa gisulti sa Biblia sa Lucas 2:52 og bersikulo 40. Tingali mahibulong mo nganong gibalin ako ang 52 ay ang 40 because of the arrangement of the verse that I like. Preachers freedom kana matud pa nila. Ang teksto nagaingon, og si Jesus mitubo sa kaalam og sa gidak-on og sa kahimuot kaniya sa Dios og sa tao. Ug ang bata midako og nahimong kusgan, puno sa kaalam ug ang grasya sa Dios diha kaniya. Kung atong pamalandungon kini nga teksto, balance ang growth ni Jesus. He was physically well, maayo siya lawas. He was mentally alert and intelligent. Kaalam. He was socially accepted. Maayo ang iyang relasyon sa iyang kadula sa bata pa siya. Maayo ang iyang relasyon sa katawhan nga nahimong kauban sa hamtong na siya. So, ato sang i-balance mga kaigsuonan ang atong kinabuhi sama kang Kristo. Ang pagdetermine sa atong pagginawi, ang pagdetermine sa atong kinaiya, angay po natong likayan ang duha ka delikado nga extreme.
the two dangerous extremes in relation to how we behave. What are the two dangerous extremes? The first is accepting the rules and application of principles as a means of salvation. Ang huna-huna nga aron ta maluwas, magbinutan kita. Because akong sultihan, walay usa nato nga pinaagi sa buhat nga matarong, pinaagi sa buhat nga maayo, mamaluwas. Kay dili mo na gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, ang makaluwas nato, dili ang nakita sa mga tao sa atong kinabuhi, kundi ang grasya ni Kristo nga atong gidawat. Muna'y makaluwas nato. The opposite extreme is believing also, opposite God, sa ato patugbang ni inimpikas, nga wa man di ay ang atong binuhatan ang makaluwas nato, di okay ra, magbihib ta, sumala sa atong behavior, basta mutuo lang ta. Nganong gingala nag both extreme, kay pulos na makatalagmanon, pulos na dili biblikal. The Bible teach nga ingon nga Kristohanon angay kitang magginawi, ingon nga kahayag sa kalibutan. Kahayag gani, ang mga taong naas kangit-ngitan, makakita na to, mubati nga nalamdagan sila. Ginganlan po ta ni Ginoong Hesus, og kamo mao ang asin sa yuta, nahibaw mo kung say asin. Ikaw mo'y nagdaglami sa imong komunidad, ikaw mo'y nagdaglami sa imong palibot, nga naman ang imong influensya sa imong mga silingan positibo. You are the light of the world, you are the salt of the earth. While our behavior and our spirituality are closely related, no one among us can earn salvation by our correct behavior. Now, dili lamang ang simbahan kung church building mo'y gitawag nga templo sa Dios. Bisan kining atong lawas, gitnganlan kini sa 1 Corintios 6, versikulo 19, wala ba kamo masayod nga kanang inyong lawas, templo, diin ang balaang espiritu magasulod. Busa, tahuran ninyo ang Dios sa inyong paggalam sa inyong panlawas. Kanang pulong paggalam sa lawas sigala is a very broad statement. And it is one of the most ignored counsel from the Scripture. Nganong niingon ko, one of the most ignored? Kay ubay-ubay gyud, mas daghan ang mga tao nga wala magsunod sa balaod sa maayong panlawas. Wala magsunod sa pamaagi sa pagpreserbar nga ma-improve ang atong immune system. Sa kaon lang daan, grabe, apan ato ning padayonon ang atong pagtuon. Sa Biblia, ang handom sa Dios sa iyang katawhan nahasulat sa 3 Juan versikulo 2. 3 John 2. Ang 3 John usara na ka chapter. Munang wala ta mabutang og 3 John what chapter and then verse 2. 3 John 2 ra gyud. Sayon kay memoryahon. Sa in English, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Akong binisayon, hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang, ug nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Gibalance gyapon sa Ginoo. Magmauswagon ka sa tanang butang, klaro ang plano sa Dios para nimo. Walay plano ang Dios nga ang iyang mga anak uyayod o sobra kakabus. Niatong isang gabi akong gitake note kaninyo ang pinulungan ni David nga nag-ingon, nabata ako kaniadto na tigulang na ako karon, apan wala pa ako nakakita og anak sa Dios nga nagpakilimos og tinapay. And God is telling us here now sa 3 John 2, hinigugma ang akong gipanghinaot nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang. Unsay kahulugan ni ana? Naghandom ang Dios nga kada usa nato muasinso sa panginabuhi. Dili kay magpabilin lang gitang uyayod lang yung kay nga kakara yun niya tuka. No. God wish that all your ventures to improve family economy will prosper. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon ka sa tanang butang. Ikaduha, magmaayo ka sa panglawas. Handom sa Dios.
Maayo atong kondisyon sa lawas, maingon nga nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Gipakita ka nato sa sanglitana ni Kristo nga atong gibasa kaganina sa Lucas 2, mismo ang iyang relasyon sa iyang kaubanang katawhan, sa katilingban, sa kasilinganan. Kahimutan siya. Maupo na handom sa Diyos ka nato. Unahon nato higala ang paghisgot kalabot ni ining atong lawas nga templo sa balang espiritu. Ang butgod ipasabutan ng templo, naisgutan naman nato ni nga ang templo or ang church or ang sanctuary always signify the presence of God in the community. If you see a church in that community, it's like God telling people, when you see a church, it means I am with those people there. The sanctuary, Exodus 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Templo, simbahan, sanktuaryo, tabernakulo, mga templo sa Diyos. Apan ang Bible naghatag ka nato og lawom nga kahulugan sa templo. Ang atong lawas, templo. Diin ang balang espiritu, buot mo puyo. Busa ayaw hugaw-hugawi ka ng lawasa, kay kung maghugaw-hugaw ka, anang lawasa, murag imong giabog ang balang espiritu sa kahiladman nimo. Mga higsoon na ay survey nga nahimo, nga worldwide survey, ni ining milabay nga mga katuigan. Tingali a little over 10 years ago. Doon ay gi-release ang Christianity Today, ang CNN, ang uban nga mga news magazine. Sa ginganlan nila, the World Survey for the Top 10 Secrets of Longevity. Ang survey sa tibuok kalibutan sa napulo ka pinakataas nga sikrito aron ang katawhan mo taas ang ilang kinabuhi. Baghantong gireveal mga sikrito ang prominent gyud kaayo nga sikrito. Mao nga ang kinabuhing mo taas, ang kinabuhing walay bisyo, wala malimin ni anang mga butang nga ginahimo nga ordinaryo sa ubang tao apan makadaot di ay sa lawas, samas bino, samas tabako ug sa druga kana. Outstanding na nga karakteristik. Apan ang number 7 sa mao nga 10 Secrets of Longevity. Nalipay kay kus pagbasa dito kay ang number 7 giingon manila nga live like a Seventh-day Adventist. Wow! One of the top 10 secrets of longevity. Gusto kang mutaas imong kinabuhi, number 7 sa 10 secrets. Live like a Seventh-day Adventist. Ngano man na nahimo ng bunga sa ug resulta sa research nga gihimo nila sa usa ka ginganlan natong predominant Adventist community sa Amerika, ang Loma Linda, California. Loma Linda, California could be between 85 to 90% Adventist ang population sa maong state, maong part sa California. Ilang gihimo ang test for several years nganong tag-as magkinabuhi kay nadiskubrihan man nila nga ang citizen sa Amerika, ordinary nga citizen, itandi sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist dunay lifespan nga advantage nga between 7 to 8 years. Sa ato pa itandi sa ordinaryo mga tao, mas mutaas og city paingon sa 8 anyos ang kinabuhi sa Adventista. Unsa may mga sekreto ning mga tawhana? Number 1 akong i-share kaninyo higala, gitahod ni ining mga tawhana ang ginganlan og mga doktor sa kinaiyahan. Unsa may doktor sa kinaiyahan? The best doctor is nature. And nature has about 8 doctors. Ang mga health educators, ug ubay-ubay sa among pundok, ug amo nang gidala diri sa Hope Channel nga mga lectures, nag-emphasize nga kining 8 natural doctors maunang pwede nimo makuha sa acronym nga New Start. N for nutrition, E for exercise, W for water, S for sunlight, T for temperance, A for air, pure air, R for rest, and T for trust in God. Muna'y New Start. Ang uban sad,
nagagamit sa acronym nga steward. Pagkapinayalan ang atong topic sa milabayng kagabhion. Ang steward mo gyapon iyang linugdangan, sunlight, temperance, exercise, water, rest, diet, and then muna steward. Ang uban naggamit sad sa acronym nga patterns. Patterns mao gyapon. Pure air, pure water, pure air, trust in divine power, temperance, exercise, rest, nutrition, sunlight. 8 doctors of nature. Ngano man nga niingon ko sa inyo nga atong pahimuslan ni kay mauni gihatag sa Ginoo sa kinaiyahan para ma-improve ang atong immune system. Na mahiimuot ko mga higala kay ining panahon sa community quarantine sa atong pandemic sa COVID dinhis atong Pilipinas, may usa sila ka balaod nga daghan ang niangal. Ang number 1 nga balaod kanang mga batanon nga kutob sa 19 anyos dili pwede magsuroy-suroy. Ang 20 ra paingon sa 59. Ang 1 paingos 19 ug ang 60 paingos ibabaw wa nila pasuruya. Kaya ang explanation sa IATF, mauni ang mga taong pinaka-vulnerable ang ilang body resistance, pinaka-vulnerable sa infection. Maybe there may be some kind of what we call medical proof in that. Otherwise, they won't make that a regulation. Pandagan ang nireklamo. Mismo ang mga senador, kay ubay-ubay man sa atong mga senador, ang lapas nagsaysinta. Ubay-ubay man sila diha. Nga matod pa nila, lapas na tuod mig 60, pero sa tabang sa Ginoo, kining among lawas, musukol pa samas 40, samas 30. Kay tinuod man sabna. Nahinumdum ko mga igsuon, usa ka panahon ni ana, sa district pastor pa ko in one of the places, one of the provinces here in Mindanao, may usa ka tigulang nga 78 years old, a very respected old man, nga ang tanan nagtawag niya glulo, apil ko, tawag niya glulo, kay kinsa may di maglulo alang 78 anyos. But he was a very active old man, I tell you, panahon nga magtigom ang fellowship sa mga churches, mo apil sa volleyball, mo dribble sa basketball, maayo mo shot. Palin tigula nga, usa ka panahon na nabilin siya sa tindahan siyang anak, nga daplin sa tulay. Siya nabilin sa tindahan, ug siya naninda. Maayo. May pagmata, may pagdalunggan. 78 ang edad, ha? Taon-taon na ay tigulang nagpadung sa tindahan, nga nagdalag sungkod, nga nagtikungkong na. Unya, pag abot sa tindahan, ingon nga, pare, papalitar ako pare, og sigarilyo, og syoktong. Iyang gipalit, sigarilyo, og bino. Katawan, tigulang, ang akong gisugilod kaninyo. Ingon pa niya nga, pare, wala mi gabaligya og ilimnong makahubog dire og sigarilyo. Ingon dahin siya, oy, unsa ba rin tindahan nga wa man mamaligya anang lami man unta na. Ingon pong tigulang intawon nga naninda nga lami na pare pero makadaot na sa lawas. Istorya dahin sila. Sa tanto nilang istorya, ang nagtikungkong nangutana, katong nagdag sungkod nga bako na, nangutana nga, tabi pare, pila naman day imong edad pare, abtik pa man kakaayo, kay ako pare, 64 naman ko, ang nagdag sungkod, 64 naman kuno siya, bata-bata, patingali ka nako, ingon ang tigulang nga nagbantay sa tindahan nga, pare, wala manggukoy bistro pare, pero ang akong edad pare, 78 na, ha? 78 na ka? I mean, this is just a very simple illustration, but there is advantage between people nga wala nila dauta ang ilang body temple pinaagi sa bisyo. Dako kay silang advantage sa mga tao nga naay bisyo. So, number 1 ninyo na nga hinumduman sa atong new start, temperance, likayi ang mga butang nga makadaot sa imong lawas samas bino. Now, naapay uban nga mga butang nga makaayo gyud nimo. Himuang regular ang kalihukan sa imong lawas. Kung naa ka nagpuyo sa syudad, pangita gyud paagi nga maka-exercise ka. Meaning,
Pangita gyud paagi nga sa matag adlaw panington gyud ang imong lawas kanang singot nga manggawas gyud sa imong lawas ug kay duha man gyud advantage ana mawas out ang mga toxin sa imong lawas iuban kana sa imong singot ug number 2 ang imong mga ugat kusog ang bulog sa dugo busa dili kana siya makalikay ka sa gingalag mga high blood. Ayan lang sad paghimo anang rigorous nga exercise kung naa kay heart problem. Kay basig matuk ano una, delikado kanang gingalag heart attack. O mas delikado na nimo. But exercise is one of the best things that you can do. Pasingot. Ug dili ka ganahan anang dula nga pasingot, pasingot pinaagis trabaho. Gardening is exercise. Working is exercise because it drains the toxin of your body, it keeps you sweating, and it keeps your heart in a very good condition. The blessing of sunlight, ang silaw sa adlaw, I tell you, kung mahimo ang inyong balay, himuan ginyong paagi nga ang iyang ventilation kung mabantang ang adlaw labing maagyod. Kana batang sidlak sa adlaw sa buntag sayo, musud gyud sa balay. I tell you, that's one thing I like with our home. Nga aman mi nagpuyo sa farm. Pag abli ginakos bintana, pag kanindot gyud kay tan-awon nga ang bidlisiw sa adlaw musulod gyud sa balay. Makatabang na. Blessing of water. Ang tubig higala gikinahanglan ta na dili lamang sa paghinlo sa tong lawas sa gawas, gikinahanglan sad nato na sa paghinlo sa sulod. Ang atong lawas god 80% tubig. Ug i-drain ang tubig sa atong lawas mura gitag bulad nga ni. Ana. But munang regularo nato ang pag-inom sa tubig. Kung mahimo unom paingon sa 8 ka baso sa matag adlaw. Gani karon may na-discover ko nga ako na puning gi-practice. Kung mahimo likay ang pag-inom sa bugnang tubig. Ang bugnang tubig, ang uban, mo manay popular gyud kay mo adto kag mga restaurant, bugnaw man gyud nga tubig, kay matud pa nila igang manggod, may na bugnaw. Ang bugnaw nga tubig, ang mga doktor mismo magatambag nimo disadvantageous na siya in many ways. Apan ang init nga tubig in more ways are bringing advantage in our body kay makatabang mo guna sa cleansing sa sulod unya makasweet sad gihapon ka panington sad gihapon ka og ang imong system malimpyo mo na ang water. What about fresh air? Higala posisyon sa lawas ang ayan ka nga luag ang imong gininhawa. Ang imong hitsura sa balay ayaw nang mura naglangob ang inyong balay nga gawas nga way hangin makasulod, wa pagi sunlight nga makasulod, wa pagi fresh air nga makasulod. Likaya na. Because these things are doctors of nature. The other thing that we should remember when we want to maintain our body temple is to remember nga ang bisan unsa nga stimulant makadaot na sa imong lawas bisan pa kanang ordinary nga drink sama sa cafe. Kanang cafe gala I tell you ang caffeine nga amount ni ana ang uban nato gaingon nga mura mo ngunay paagi pastor nga magpulaw ko. Pero kanang mapulaw tungod sa caffeine, I want to tell you mura mo gunag sa lawas pas kabayo, ang kabayo nga hangak-hangak na og padagan bira sa imong karwahe apan bunalan lang gihamo. That is what we call stimulant. Ang stimulant, luya na imong lawas, pukaon lang gihapon nimo, which destroys a lot of things inside your system, body system. Rest is necessary. Balanseha gyud. Ang tulog nato kung mahimo labi naghamtong na ka. Kung mahimo ayaw gyud pag minus sa 7 hours per night. Ug ang katulog nga naa sa alas 9 paingon sa alas 5 o alas 6, maunay the best nga katulog. Kung imo lang ng pulihan og tulog sa adlaw, ang gabi imo imong ipulaw, ang imong immune system paingon gihapon sa pagkadaot. Recreation, what about recreation? Paningkamuti nga ang imong recreation kanang makatabang sab sa paghinlo sa imong hunahuna apan makadala sa kanang ginganlan og sa Tagalog nagagalak ka habang merong kang recreation. Nalipay ka ba? Makatawa ka? Gani na, gani. Ginganlan karon og laughing therapy.
Gitun-ana nila na ay science nga nagtuon kalabot sa epekto sa katawa diha sa pag-ayog mga sakit pagkatinuod sa giingon sa Biblia. A merry heart doeth good like a medicine. And the reason for looking for any recreation is to have fun, to enjoy the environment, to enjoy the scenery, to enjoy the activity. Munang recreation. Imo gina siyang balansihon. Likayi kanang recreation nga makadaot sa imong utok, makadaot sa imong lawas. For example, kanang magpunay ka na lang lingkod diha sala, TV, pila ka salida, pili nimo ng 204 ka channel, pili. Or computer games, I tell you, maunay mga recreations nga gitambag mabatanon or matigulang, madoktor or ordinaryong tao motambag yod likayan tanang mga butanga kay ang tinuod nga makasulti makabuang ug makaadik gina nga mga kaluyahon. Television, radio, video, cellphone, etc. Gadgets are never a very good for recreation. Of course, mubalhin kuno taron sa ginganlan natong remedyo sa atong edukasyon nga dili pa man tugutan ang atong kabataan nga matigom sa eskwelahan. Diha na lang sa mga balay, sa mga video na lang, sa mga TV na lang, sa mga cellphone, sa mga laptop, mga computer. I want to tell you, ang mahitabo ni ana mga higala, it will be big disadvantage. Disadvantage to our young, disadvantage to the parents, disadvantage to the community, and in the long run, disadvantage to the country. But we have to bear with it. Apan ako lang ning gihatag sa inyo nga balansihon gyud kay kalabot man ni sa atong recreation. So kana nga mga kalingawan likayan ninyo na. What about music? Higala pastilan. Ang ubang tao ganahan kayo day in and day out. Ang ilang mga video kay grabing tinagubtob. Mga tao nga naay sakit kasing-kasing mahadlok ana kay inig tagubtob yun ni anang dako kay nga sound kay ang mga producer gud pud anang sound box ila man pong padakong yung tingong nga ang baffles mo magnify pag ayo ang sound. Disadvantages gyapon na. So, you get music that is meditative, music that is ennobling, music that is uplifting, music that forms character, music that helps you to express yourself in a very, very wholesome way. Higala, muna. Unsa man ang mga dili maayo nga mga kalihukan. Sa Seventh-day Adventist Church, gitambagan gyud ang mga katawhan likayi ang bisan unsa nga sugal makalingaw man kuno buwang sininggitay mga tao. Computer games sininggitay, gambling, card playing makalingaw kuno na kanang mga casino makalingaw. But in this church we are telling our brethren to avoid these things because they are not wholesome. They are not noble. They are wasting time. And in most cases, ni Agyod, ang number one nga ako nadunggad, labing daghan sa sugarol, labing daghan gyud ang pildi kaysa daog. Wa man ko kaagian na, di man ko kahimog testimonyo na kay wa man gyud ko kaagig sugal bisag gamay nga pusta-pusta wa man ginana ako magi. Apan ang akong namhimit nga mga katawa sa akong 43 years in the ministry. Ang akong namit nga mga katawhan moingon gyud pagsulti. Bisag unsa kadugay sa tao sa sugal pastor, makaadik man yung sugal. Ug kwintahon gyud sa kinatibuk-an, mas daghan gyud ang pildi kaysa daog. Well, I am not going to elaborate on that some more. Apan, ang tambag sa ato sa Biblia, kalabot sa pagginawi nga Kristohanon, aniya? Basahon ako ni sa inyo sa 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 paingon sa 17. Paminawa, ha? 1 Juan 2, 15 paingon sa 17. Kristohanong pagginawi ni. Ayaw ninyog higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diyas kalibutan. Kalibutanong kahilayan, no place for Christians. Kung may nagahigugmas kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kanila. Kay ang tanan nga anaas kalibutan, ang pangibog sa unod, ang pangibog sa mata, ang pagpagarbos kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundili sa kalibutan.
ug ang kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa katapusan. Grabe nga tambag. Munang gingalan, kontrast kaayo ang kalibutanon ug ang taong dunay Dios, ing espirituhanon. Mismo gano sa 1 Corinto 2:14 ato naman ang gibasa, ang taong kalibutanon dili mudawat sa igatudlo sa balaang kasulatan kun sa Biblia, kay alang kaniya kining mga butang nga binuang, kay dili man siya makasabot ni ini, kay masabtan lamang kini sa espirituhanon nga paagi. 1 Corinto 2:14, if you are taking note. Mauna siya mga higala. Now, mubalhin ta sa usa ka nindot kayo nga guideline. Niya pa yun sa Filipos 4:8. Nindot gyapon ni nga tambag. Filipos 4:8. Mao gini nindot, mura ni comprehensive nga tambag. Paminawa. Sa katapusan, meaning, you have already analyzed everything that is taking place in your life. Parehan is Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, 12-13. Niapod sa Filipos na, sa katapusan, mga igsuon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganon, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung may pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga. Wow! So ang gitambag kanato sa Dios, ang mga butang ra nga makaumol sa maayong kinaiya, ang makadaot. Tinuod lang mga iksala. Masakitan baya may kay taod-taod nami nga nagpuyo sa among neighborhood karon. I think it is almost 10 years na, mga 8 years na mi diha. Ang naghinaot lang gyud mi nga ang among influensya positibo. Apa nasubo gyud mi nga anang gidugayon na ang wa ginamo mausab. Kanang sininggitay sa among mga silingan, labi na gyud kadungog mi anang singgit nga ang mulugwa gikan sa baba, ang ngalan sa kaaway sa Dios. Maot naman gyud paminaw. Ultimo batang gamay, ang balika sa baba, makapanlimbawot sa balhibo. Mga bata kaganina akong gibadlong, ayaw mo paggamit anang ngalan na dong, kay mura mo nag-abog sa Ginoo unya inyong giimbitar ang kaaway sa Ginoo. Higala, depende sa atong dumala ang atong kabataan. Maliwat ba yung atong mga bata sa ato? So, o gusto tag maayong pagkabansay nga mga bata, kinahanglan nga maaytang pagkabansay nga mga ginikanan. Kaya unsaon man ato pagbansay sa atong kabataan kung ang ilang nakita sa ato, musundog mangining mga bata. Magsundogay gina sila, mao ginay ilang kinaiya. Now, niapay nindot nga talambagan, kalabot sa Kristohanong pagginawi, o kini dunay labot sa atong mga pamisti. Ang tambag sa balaang kasulatan, kalabot sa imong bisti, number 1, simple. Number 2, modest. Number 3, practical. Number 4, neat. Sa ato pa, sa Binisaya pa na, yano, ugdang, practical gani sa ato pa, haom sa okasyon, og ikaupat, hinlo. Maunay angay nga bisti. Mahimaya nato ang Dios sa atong binistihan mo. Recognize betang lain-lain ang cultures kalibutan, lain-lain og binistihan ang mga tao. Pero ngano mo sundog mangita sa binistihan sa uban nga ang atong ugdang diri lahi man. Ni ay tambag mga higala nga nindot kaayong paminawon. Please bear with me. Mahitungod sa mga alahas. Paminaw mo ha. Ang alahas, ngano nga nakadungog mo nga ang Seventh-day Adventist, nagatambag sa mga sakop ni ini nga, dili na lang nato pamutangan og burluloy og tiring-tiring ning aton lawas, kay kung atong butangag tiring-tiring, mura na tag Christmas tree, nga naglakaw-lakaw sa dalan, nga daghang nagbitay nga, usahay mo bagting, usahay mo silaw, mo sidlak-sidlak. We don't need those. Let me just read to you 1 Timothy 2 verse 9. 1 Timoteo 2 versikulo 9. Nindot kay nga tambag gikan sa gikan sa inspired book of the Bible. 1 Timoteo 2 versikulo 9. Paminawa, sige ingon diha. 2:9 sa 1 Timoteo. Nag-ingon diri, ang maayong balita nga tungod ni ini, ikaduhang Timoteo to akong gibasa. Diritas 1 Timoteo 2:9. Ingon, usab nga ang mga babae magmaligdong ug magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kaugalingon, pinaagi sa pagpamisti nga maugdang,
dili pinaagi sa buhok nga sinalapid, o sa bulawan, o sa mga mutya, o sa mahal nga saput. Kundili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagpadayag sa pagka-Diyos nun. Ang babae kinahanglan magatuon sa hilom uban sa bugos nga pagkamasinugtanon. Kanindot nga tambag. I mean, sorry kaayo nga kini nga nabasa na ako para sa kababayenan, pero ang tambag gud sa Biblia higala generic manguni. Unsay generic? It applies to both men and women. Ang bisti nga ugdang understood na. Ayaw anang bisti nga makapatawag sa atensyon sa mga tao. Muagi ka, ang matas tao sunod. Wow! Ayaw na. Nganong tuyoon mo lang ginani mo? Muingon ka kay practical pastor. Igang man ron. Di mo nang mubuon po na mo, pastor. Kay igang man. Higala, tuyoon lang gini mo. Aron ang uban mo ingon nga kinsa may magbuot na ako nga ako manin lawas tinuod na walay magbuot nimo kay imo ng lawas. Pero ako konsultihan. Ang mga butang mahal ginatago. Maunang mga alahas, mga bulawan ginatago ginas Ginoo kay mahal. Gimahalan kasi imong lawas tago-tago apon na oy. Ayaw nag ipadayag kay ug ipadayag na nimo na barato na ba na. Ang huna-huna nimo na ayo kay na nindutan na ang huna-huna ra na nimo. Apan ayaw pagdala og tentasyon sa huna-huna sa mga tao nga ana sa palibot. Niya pa yun. Ang kalabot sa alahas, ang baruganan sa Bible sa alahas, dito mismo sa daang tugon, ang identity sa alahas, simbolo sa kinabuhi sa mga pagano. Sa ato pa, ang mga katawhan nga wala ni tuo, wala ni alagad sa Diyos. Every time ang katawhan sa Diyos mo rebuilde, bato kaniya, musundog sila sa kinabuhi sa tagagawas. Mga Pilistihanon, sa mas panahon ni Samson, ang mga taga-Suduma, sa mas panahon ni Abraham ug ni Lot, inig pakigbatyok nila sa Ginoo, musundog sila sa mga taos gawas. Ni ay duha ka teksto, inyong mabasa sa screen. Ikaduhang Hari 9, versikulo 30. Usa ni kasanglitanan sa pagkakalibutannon, na hinumdumo sa ngalan sa hari nga si Ahab, hari sa Israel, nangasawa siya og dili Israel hanon. Nangasawa siya og manalagna ni Baal kay gwapa manggus Jezebel. Apan si Jezebel sa ikaduhang Hari 9, versikulo 30, sanglitanan siya sa kababayenan nga wag yun mo ila sa pagkayano sa mga anak sa Dios. 9, versikulo 30. Ug paghiadto ni Jehu ngadto sa Jezreel, si Jezebel nakadungog ni ana ug iyang gipintalan ang iyang mata ug gidayan-dayanan ang iyang ulo ug mitambo sa tambuanan. Ang simbol gyud sa kanang jewelry ug ang additional bitaw nga kulur-kulur sa imong naong simbolo gina sa pagka wala mo ila sa pagkayano sa Dios, paganismo sa daang tugon kana. Laing text, Jeremias 4, versikulo 30. Ako laning basahon sa inyo nga mga text kayong uban ninyo nangita ni ini. Jeremias 4, versikulo 30. Let me read that text, ha? Napag several texts, but we are not dealing with those here, just this ones. 4, versikulo 30 sa Jeremias. Ingon diri, ug ikaw sa diha nga ikaw mahimong biniyaan unsabay imong buhaton. Bisan ikaw magasaput ug mapula. Bisan ikaw magadayan-dayan sa mga dayan-dayan nga bulawan. Bisan pa ug buliton mo ang imong mata sa pintal. Kawang lamang ang pagpaanyag mo sa imong kaugalingon, ang imong mga hinigugma managtamay kanimo, sila managpangita sa imong kinabuhi. Ang uban gud mo imong pagsulti nga musundog ko sa uban kay og dili ko musundog ako ra may maglahi. Sultihan ta kahigala. If you are the different person from the rest, you have made yourself the precious jewel. Kung musundog kanila, nahimo kang sama kabarato nila. Hinumdumi ang law sa product. The law of supply and demand. Nihit, mahal. Daghan, barato. So may gusto. Nihit ka, gamay ra nga nagsimple, ako nang tambag kanimo. Higala, I can talk some more, but the final
text that we want you to know is God's desire for you and for me to live a very simple, a very modest, a very practical, and a very neat life. Sa imong pamatasan, sa imong pamisti, sa imong pagginawi, mahimo ka untang sulundan sa ubang katawhan. Nga kung dunay inahan nga mo badlong ug badlongong anak, muingon unta ang ginikanan nga, sunduga ragud na si kuan kay makita gi ka nga wa na siya bisyo, nya hinlo kay na siya tanahon, hinaut unta nga ikaw ingon nga anak sa Dios, magkinabuhi nga nagdalag kahayag sa imong influensya ngadto kanila. Akong gihangyo ang kahigalaan o kaigsuunan. Atong tapuson kining ating katubungan, pinaagi ang atong programa karong gabi, pinaagi sa pag-ampo. Amahan namo gabalaan, gipasalamatan namo ikaw sa lain na usab nga higayon. Nga among natun-an ang bililhon kaayong pagtulunan sa Biblia nga nagpahinumdum kanamo nga ingon nga imong mga anak. Dili gyud ay may angayan nga mosundog sa hilig sa mga taong kalibutanon. Sukwahi ang pagginawi, sukwahi ang pamatasan, sukwahi ang histura, sukwahi ang buluhaton sa imong mga anak, ingon nga mga Kristohanon. Usa panalangin ni ang tanan nga nagapatalinghog ni ini nga pagtulunan ug ang nagdetermine nga pinagis imong grasya, mga usab ang ilang kinabuhi pinaagi sa imong tabang. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga nagapatalinghog ni ini nga programa, among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know His leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for that longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll
the